pagmamahal natin sa Diyos ay kalahati lang, yung konti lang, kapiraso lang, hindi po siya magiging katanggap-tanggap sa Panginoon dahil yun ang nire-require niya, yun ang dinidemand niya. At kailangan po natin siya maunawaan. Parang sa magkasawa po yan o sa magkasintahan hindi po papayag ang isang babae na kanyang pakakasalan na lalaki na yung pag-ibig na ibibigay sa kanya ay kalahati lang. At meron pang kalahati doon kay sister. Magiging dalawa siya. Hati-hati. Hindi papayag yung babae na ganun ang pag-ibig na ibibigay sa kanya. Kaya nga, tatanungin ng babae, kung mamahalin mo talaga ako, kung talagang magsasama tayo, kailangan ako lang ang mamahalin mo, hindi pwedeng kalahati. Hindi pwedeng triple. Kailangan ako lang, hindi pwedeng may kahati ako. Hindi siya papayag. At ganoon din ang lalaki, hindi rin siya papayag na may iba pang mamahalin yung babae. Kung tayo nga po ay hindi papayag na ganoon ang magiging sitwasyon, na yung pagmamahal sa atin ay kalahati lang, kapiraso lang, kung may susobra lang, gusto natin ay buong-buo tayo lang ang mamahalin. At kahit po sa mga produkto na bagay na binibili natin, kung halimbawa, ang ilaw na ito ay nagkakahalaga siya ng mga 800, hindi papayag yung handyman, yung cashier, yung teller, na ibibigay mo ay kalahati lang. Pwede po ba 400 lang? Para sa halagang ilaw na po yan, na 28 watts. Hindi po papayag. Walang ganon. Na kahit saan. Kung yung etong pagmamahal sa Diyos at mga bagay na binibili natin, kailangan mo siyang bayaran ng buo, ng kumpleto para mapasayo. At ganoon din po yung mga pangako ng Panginoon. Hindi papayag ang Diyos na basta-basta na lang ibibigay niya ang kanyang mga pinangako sa atin, katulad na pinag-aralan natin nung nakaraan, na yung 7 pangako ng Diyos kay Abraham, ay basta-basta na lang matatanggap natin. Kailangan siyang dumaan sa maraming pagsubok. Because faith that was not tested cannot be trusted. Kaya, napakahalaga po yan, kaya sa inaawit po natin yun, lagi ko po yung inaawit sa harapan ng Panginoon. And help me to love you more. Panginoon, tulungan mo pa ako na mahalin ka ng lubusan. Okay? At sa umaga po ito, actually marami na po akong i-prepare na message, pero eto Friday lang ay binago ko siya kasi mas kailangan yung mga nalalapat, nakaangkop sa nilalakaran po natin ang ating gagawin. Yung pinakapuso ng Panginoon ang marinig po natin. Kaya, pinamagatan po natin itong pray and fast for breakthrough. Okay. Sino po rito yung gusto magka-breakthrough? Ang ibig sabihin po ng breakthrough ay makalagpas, makatagos. O meron kang gustong matanggap na gusto mong makuha, naka-breakthrough ka. Okay. Maaring sa pinansyal, sa relasyon, maaring sa pamilya, sa negosyo, sa ministry, at lahat po tayo, naghahangad po tayo ng breakthrough. At marami pong series na pag-aaralan po natin ito regarding prayer and fasting hanggang sa maunawaan po natin siya ng maunawaan. Dahil hindi sapat yung isang pagtuturo lang para maunawaan po natin siya. Sige po tayo manalangin. Dahil lang Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat. We welcome your presence in our midst. Malibang kumilos po ang Espiritu Santo sa aming kalagitnaan na magbibigay sa amin ng pangunawa ng karunungan ay hindi po namin ito maintindihan. We welcome your presence in our midst at ikaw po ang maitaas at kami ang maibaba. Jesus must increase and we must decrease, O God. Sa lahat ng luwalhati sa pangalan ni Jesus.
Amen. Sige, mapag-aralan po natin ito. In the book of Nehemiah, chapter 8, verse 9. On the 20th of the same month, the Israelites gathered together, fasting and wearing sackcloth and putting dust on their heads. Those of Israelite descent had separated themselves from all foreigners. They stood in their places and confessed their sin and the sin of their ancestors. They stood where they were and read the book of the law of the Lord their God for a quarter of the day, and spent another quarter in confession and worshiping the Lord their God. Next. Okay. Ito pong kinalalagyan nila sa Nehemiah chapter 9 ay meron kasi silang problema. Nalalagay sila sa kahiyan, hindi sila sama-sama, they are desolated, marami gusto pumatake sa kanila, wala silang kapayapaan. At pinamunuan ni Nehemiah, dahil si Nehemiah ay nakakaalam ng salita ng Panginoon, ginather niya yung mga Israelita. At meron po tayong matututunan po dito para magkaroon po tayo ng breakthrough sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Okay? Sige, tignan po natin. Okay? Katulad po ng ginawa ni Nehemiah, para sila ay magkaroon ng susi yung breakthrough, ginather niya lahat ng mga Israelita sa liwasan. Maghapon yun. At sa panahon natin, pwede po natin yung may apply. Okay. Na kailangan tayong mga pamilya ay magagather, magsasama-sama, kung maaari sana tuwing gabi, for family altar. Okay? Katulad nga ng ginagawa namin, 8:30. Gabi-gabi siya. Lunes hanggang Sabado. Linggo lang ang wala kasi nga maghapon na sa gawain. Kaya pinagpapahinga rin sila. Kaya napakahalaga yung pag-gather, yung pagpag-uunawa. At ano ang dahilan kung bakit natin ito gagawin? Bakit kinakailangan natin ng samahan ng pananalangin at pag-aayuno? Kasi meron po tayong kalaban. Ang mga demonyo, si Satanas. Sa New Testament, nabanggit ang fasting ng 75 times. 75 na ulit yung salitang fasting. Ibig sabihin, mahalaga siya. At ipinag-uutos ito ng Panginoon. Di ba sabi niya sa Matthew chapter 6, when you fast, when you pray, ini-expect niya na tayo ay gagawa noon. Kung hindi siya mahalaga, hindi yun ipag-uutos ng Panginoon, hindi niya inaasahan yun, hindi niya ididemand yun. At kung bakit napakahalaga ang fasting, dahil ang Panginoong Hesus mismo, katatapos niya lang mabaptize sa Ilog Jordan, nilid siya ng Holy Spirit sa wilderness para lusubin yung teritoryo ng kaaway. Nilid siya ng Holy Spirit. Eh si Jesus ay filled niya ng Holy Spirit. Nagsalita na yung amang nasa langit. Na ang sabi, ito'y anak kong kinalulugdan, pakinggan niyo siya. At pagbukas ng langit, bumaba ang Espiritu Santo sa anyong anino ng kalapate at napuspos ang Panginoon. Si Jesus po ay puspos na ng Holy Spirit. Siya ay banal. Siya ay walang kasalanan. Wala siyang kasalanan dapat na ikumpisal. Hindi katulad natin. Pero bakit kailangan niya pang mag-ayuno ng 40 days and 40 nights? Na tubig lang ang iniinom niya. Para i-prepare yung gagawin niyang ministeryo. Para ihanda yung paglilingkod niya. Para yung mga atake ng kaaway
direksyon ng Panginoon at para maihanda niya ang kanyang sarili. Yun ang panimula ng public ministry ni Jesus. Yung pag-fasting. Kaya, kung ang Panginoong Jesus ay nagturo na kailangan tayong mag-ayuno, at siya mismo ginawa niya, ganun po siya kahalaga. At ang fasting kasi ay madalang ituro sa church kasi nga, ito ay malalim na disiplina sa ating buhay, sa ating Kristyanismo. Eh yung mag-pray nga, ay mahirap nang gawin, paano pa pagsasamahan pa natin ng pag-aayuno? Pero ito lang ang tanging paraan para tayo maka-breakthrough. Ibig sabihin, hindi lang natin mini-maintain o sinusustain ang isang bagay. Wala tayo sa maintenance. Gusto natin tayo ay nag-a-advance. May mga tinitoryong nakukuha. May nasasakop tayo, may nangyayari sa atin. Ayaw natin ng stagnant lang o mini-maintain o hanggang dito na lang ako. Gusto po natin mag-increase pa, lumago pa, lumalim pa. Kaya, pinapag-aralan natin ito, yung pananalangin at pag-aayuno. Yun ang ginawa ni Nehemiah. Nanalangin sila na maghapon dun sa liwasan. Nagkakaisa sila. Sama-sama sila. Ang tawag po dyan ay corporate fasting. Kaya dito po sa church natin, tayo ay nananawagan ng pag-aayuno. Corporately. At sinimulan ko po siya, tapos kaming pamilya ko. Sa amin tuwing Sabado. Tapos bukod pa yung ginagawa nila. Ako pag sa gabi. Okay, hindi na ako kumakain. At dati kasi, kapag nagawa ko na yung mga dapat kong gawin, prepare ko na yung mga ituturo ko, naglilibang ako ng nanonood ng action movie. Pati yung po, pinag-fasting ko na. Mga ilang buwan na po yan. At napapansin ko kasi, nagiging addicted ako. Nagiging siyang habitual at hinahanap-hanap ng flesh. Kaya minsan sinasabi ko sana ko, may na-upload na ba kayo ng action movie? Kasi, hinahanap. Okay? At napansin ko, bumabalik siya. Hindi kaya ng basta na lang i-resist o self-will. Para humina yung kapit, yung addiction, kailangan ng samahan ng pag-aayuno, ng fasting, ng self-denial. Na yung ilalaang kong panonood, ay ilalaan ko na lang sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? Ibig sabihin, consecrated and separated life. Kasi habang tumatanda po tayo, namimili na tayo ng mga desisyon na gagawin sa buhay natin. Dahil alam natin, ang katawang lupa natin ay pahina na siya ng pahina. Papunta tayo doon. At gusto ko pong mas magamit pa ako ng Panginoon itong mga natitirang buhay ko for His kingdom and for His glory. Kaya yan po ang naging desisyon ko sa buhay ko na kailangan. At para makatulog ako ng maaga, kasi minsan inaabot ako ng alas 11 pasado sa kapapanood, kasi mahaba rin yan, may isang oras. Siyempre, kapag napuyat ka, mag-a-adjust yung gising mo. Gusto kong mas magising ng maaga para mas meron akong intimacy at mas merong malalim na pagsamba sa Panginoon. Okay? At sa amin, sa pamilya ko, kailangan magsimula sa akin. At dito rin sa church, kailangan magsimula sa akin. Kaya nga ito, napapag-aralan na po natin yung prayer and fasting. Okay? At
Isang pandaraya kasi ng kaaway no, na hindi mo magagawa yan kasi humihilab ang tiyan mo eh. Kasi dati pa po, nung sa Balunggaw, nananalangin kami taga-ayuno. Nako, itong mga kasama ko, pag maghapon yan, nako, paghapon ng paso, pwede na bang kumain? Talagang lambot na kami, hindi na sila makatiis. Kaya binibreak na. Ako naman, minsan pupunta sa may bukid, yung talagang bukid, wala kang kasama ron, may kubo lang, kapag Sabado yun, maghapon. Tapos nadadatnan ko lang yung mga worship team na nagpa-practice sila. At ngayon po, binabalik ko po siya. Okay? Binabala ko po yung gawin yung Daniel Fast, yung 21 days na hindi kakain ng mga karne, ng mga matamis, ng chocolate, ng cake, ng kape, kung hindi, yung mga masasarap na pagkain, kundi tubig, gulay at saka prutas lang. 21 days. Kasi gusto po natin magkaroon ng breakthrough. Okay? Kung yan po ang ninanais ng puso ninyo, kailangan po tayong sama-sama. Kasi ang dami po natin dapat na ipapanalangin at ipagpe-pray. Marami pa tayong mga kamag-anak, mahal sa buhay, hindi pa sila ligtas. Marami pa tayong mga kapitbahay, hindi pa sila ligtas. Marami pa tayong kasama sa church, nanlalamig, nangihina. Maraming dapat na ipapanalangin at ipag-aayuno. Okay? At yun lang yung pinakasandata natin. Uulitin ko po, kaya tayo mananalangin at mag-aayuno sapagkat meron tayong kalaban, si Satanas. Of course, sa Diyos, walang laban si Satanas. Dahil isang daliri lang ang gamitin niya ng Panginoon, si Satanas nahulog na. Pero hindi nga kikilos ang Diyos malibang may manalangin dito. Wala siyang gagawin. Naghihintay siya ng mga tao na nagagawa ng kalooban niya dito. At yun ang pinag-uutos niya sa atin, yung pananalangin at pag-aayuno. Okay, number 3. What is fasting? Fasting is the willful abstaining from natural pleasure for our spiritual purposes. I-abstain mo siya. Yung mga natural pleasure, alam niyo kung bakit bumagsak si Eva dun sa paraiso? Kasi kung ano yung pinagbabawal, kung ano yung masama, kung ano yung ayaw ipakain ng Diyos, doon pa siya lumapit ng lumapit at nag-focus sa puno na yun. Ang dami naman pwede niyang puntahan, tambayan. Idagdag pa natin na nagsalita ang demonyo, ang sabi ni Satanas hindi talaga nagmamalasakit ang Diyos sa inyo. Hindi niya talaga kayo mahal. Kasi kapag alam ng Diyos, pag kinain niyo yan, magiging Diyos din kayo. Magiging katulad kayo niya. Magiging marunong kayo sa lahat ng bagay. At yan ang ayaw na mangyari ng Diyos. Yun ang kasinungalingan na ginawa ni Satanas para sila sumuway. Kaya bumagsak siya, sila ni Adan, sa lust of the eyes. Yung mga natural pleasures. Okay? Kaya tayo na po ang sisiyasat at magpapalinis sa ating sarili. Okay? Na ano ba yung mga habit ko na nagiging addicted na ako? Okay? Na i-abstain mo, isusuko mo siya para sa spiritual purposes. Okay? Na yung gagawin mo yun, imbis na gagawin mo yun, yung time na yun, gagawin mo na lang sa pakikinig, sa pag-aaral, salita ng Panginoon, para mas mag-grow pa tayo. At ang mga Muslim nga po, ma-challenge tayo sa kanila. Ang Muslim, 5 beses manalangin isang araw. Nagraramadan sila 40 days. Talagang hindi sila kumakain ng mga baboy ng ano. Kaya kita niyo po kapag kahit yan ay ginagawa sa ibang riyan, kita niyo po ang bilis ng pagdami ng mga Muslim. Muslim is a giant. Napakarami po nila. Okay? Next. Isa pa pong ibig sabihin ng fasting, it is a personal commitment
to renounce the natural, to invoke the spiritual. Ito ay commitment na gagawin. Okay? Sa natural. Katulad nga ng pagpapamily altar, pag-aaral, pagbabasa ng Bible, kung yung time na tuwing gabi, sama-sama ang pamilya na nanonood ng TV, di gagamitin na lang itong time na ito na magbasa, manalangin, at sumamba sa Panginoon. At kapag ginawa po natin yan gabi-gabi, mabubuhay po tayo sa bukas na langit. We will live in an open heaven na ang mga anghel ay umaakyat at bumababa para dalhin ang mga kasagutan sa ating mga panalangin. At ito nga ay malalim na disiplina. Kasi yung mga natural na katawan natin, gusto lagi niyan mga pleasure. Gusto niya palagi paglilibang, puro kasayahan. Ngayon, ipapasok po natin yung commitment natin sa spiritual. Okay? Personal commitment. Decision. Next. Fasting is the dedication to a period of time to devote oneself to spiritual priority of prayer without food. Okay? Ito raw ay isang dedication for a period of time. Ituturo ko po sa inyo yung mga iba't ibang klase ng pag-aayuno. Pag-aayuno kay Daniel, kay Ezra, kay Jesus, kay Elijah. Marami pong klase ng fasting. Okay? Na i-devote mo yung sarili mo, i-dedicate mo yung sarili mo, at ipa-priority mo siya for prayer without food. Sa amin nga, minsan 8:30 na, may magpapadeliver pa ng gas. Ngayon lang, yung pagpunta ko dito, may magpapahabol pa ng pag-deliver ng gas. Kasi papunta na kami sa Diyos, nagpapamily altar po kami. Makukuha mo yung oras namin. Kaya kailangan matuto tayong magsabi ng no. Okay? Napagpapakita na priority natin ng Panginoon. Katulad nga po ng nabanggit ko kanina, yung pagmamahal na hinihingi ng Diyos ay buo. Hindi siya kalahati. At kapag inuuna natin ng Panginoon, pinapakita natin siya yung priority natin. At habang tumatagal po tayo kasi sa Panginoon, nagiging ang priority natin ay yung eternal reward. Alam naman natin na kapag tayo ay nawala dito sa buhay, wala naman tayong maidadala dito. Ang tunay talaga nating kayamanan ay yung nandoon sa langit. Yung mga bagay na ginawa natin para sa Panginoon at para sa Kanyang kaharian. Kaya napakahalaga yung pag-dedicate yung sarili natin. Ito na lang yung tanging paraan para tayo maka-breakthrough. Dahil kapag hindi natin gagawin ito, mini-maintain lang natin. At matatapos naman yung isang taon, ganun na naman ang resulta niya. Okay? Next. Ayan po. Imbis na pagkain, salita na lang ng Panginoon. Kasi sa dami ba naman ang ipiprepare mong oras sa pagkain? Yung magpaplano ka, mamamalengki ka, manghihiwa ka. Maghuhugas ka ng pinggan. Maghuhugas ka ng kaldero, ng kawali. Yung nagamit mong oras dyan, mga mahigit 1 oras, at kakainin lang ng 10 minuto. Kaya, imbis na yung time na yun na gagawin mo, sa Bible din. Ngayon, kapag hindi po tayo nananalangin at nagbabasa ng Bible, yung fasting natin, hindi po fasting yan. Nagda-diet lang o nagpapapayat. Kaya nga, ang pagpapasing at pagpiprayer, nililimitahan mo yung gagawin mo. Yung mga trabaho mo bahay, o kung ano man, kung hindi itutuon talaga ang puso't isipan
Sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagsamba sa Panginoon. Okay? At kapag yung kasi ang ginawa natin, the rest, ang Diyos na ang gagawa, yun ang dinidiman niya eh. Yun ang hinahanap niya. Yun ang gusto niya. Okay? Next. 5 mahalagang tanong bago natin umpisahan yung pag-aayuno. Okay? Napakahalaga. Is God leading me? Nililid ba ako ng Panginoon? Of course, nililid tayo. Okay. Leading ba ito ng Panginoon? Ngayon, kung ano ba yung leading ng Panginoon? Lahat po tayo, kailangan mo muna magsimula sa 1 meal, 1 day, 3 days. Huwag natin bibiglain. Kasi, katulad sa akin, nung bago ako matulog, kumakain pa ako. Mga 5 o 4 na beses akong kumakain sa isang araw. At tinanggal ko po yung pagkain bago matulog, mga alas 10. Hanggang sa yung gabi, hindi na. Umaga na lang at saka tanghali. Okay? Hindi natin bibiglain kasi baka maninibago sigurado yung ating mga katawan. Mag-iingay yung bituan natin. Magre-reklamo siya, maninibago siya. Okay? Ba't tayo nililid ng Panginoon? Kasi nga, ang dami pa natin dapat ipapag-pray. Andiyan ang kaaway. Hindi siya tumitigil kung paano tayo ibabagsak. Lagi siya naghahantay ng pagkakataon. Matyaga ang kaaway. Okay, number 2, are my motives right? Tama ba ang aking motibo? Kasi sa Bible, meron din nag-ayuno. Halimbawa, si Jezabel, yung asawa niya kasi, gustong makuha yung lupain ni Nabot. Sa aklat po ng harian. Sabi ni Jezabel, sige, ganito gagawin ko. Sabi niya rin sa hari na asawa niya, hanggang hindi mo nakukuha yung lupa ni Nabot, hindi ako kakain, mag-aayuno kami. Mali ang kanyang motibo kasi ang motibo niya ay selfish, makasarili o greediness. Okay. Kaya, kailangan, ano ba ang ating mga motibo? Bakit natin gagawin ito? Number 3, for what specific need I am asking? Okay. Ano ba yung specific na bagay na gusto mong matanggap? Halimbawa, kaligtasan ng aking magulang. Okay. Ako, ilan taon ko nang pinagpe-pray, magulang ko, yung nanay ko. Specific needs. Yung kaligtasan nila, yung kaligtasan ng mga iba naming kamag-anak sa Bicol. Dito sa church, maka-breakthrough tayo. Ang hinihingi ko rito sa church ay makapag-raise up ng Panginoon ng mga prayer warrior at saka intercessor. Okay? Yan ang kailangan ng church natin, mga intercessor, mga prayer warrior. Hindi mga accuser. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maghari ang galit sa akuso natin. Tinawag tayo ng Diyos para magmahal. Hindi tayo tinawag ng Diyos para laging maghanap ng kamalian, ng kakulangan. Tinawag tayo ng Diyos to intercede, to pray. Okay? Kaya napakahalaga. Yan po ang pinagpipray ko. At saka yung makapag-church planting. Makapag-church planting pa. Magkaroon ito ng anak, ng daughter church. Kaya kung titignan natin, napakalaking trabaho. Ang daming dapat gagawin. At may season ng prayer and fasting at may season din ng answered prayer. Maaring sa panahon ito ay tataniman muna natin ang tataniman ng prayer. At katulad po dito sa lugar natin, sa Malagasang, dito po sa area nito, bakit mahirap ang evangelism dito? Masipag naman tayo sa activities dati. Hindi mananalangin, mag-aayuno,
nating trabaho. Ang dami nating gagawin. Kaya hindi ibig sabihin, wala akong magawa, wala akong gina. Hindi, ang dami po natin trabaho. Anong specific na pangangailangan? Halimbawa, tayo naman, financial. Ang pumipigil para tayo mapagpala ay ang kaaway. Yung COVID na yan. Ang nasa likuran talaga niyan ay yung kaaway. Pati sa pagsisimba, pinipigil ang mga Kristiyano, parang si Pero yan. Sabi ni Moises pinapunta ako rito ng Diyos para pakawalan kami, para pumunta kami dun sa ilang, para sumamba sa Kanya. Ang sabi ni Pero, o sige, dyan lang kayo sumamba habang natatanaw ko kayo. Hindi na naman pumayag si Pero. Nagpadala na naman ng salot ang Panginoon. Sabi ni Pero, o sige, sumamba kayo. Huwag niyong isama yung mga bata lang, tsaka mga buntis, iwan yung mga lalaki. Hindi na naman pumayag si Moses. Kaya sabi ni Pero, o sige, pwede kayo lumayo-layo kasama na yung mga lalaki, pero kayo lumayo-layo. Sabi ni Moses, hindi, gusto talaga namin, lahat kami lalaya para makasamba kami ron Kaya yung pinakahuling salot, sabi ng Diyos, dito sigurado, hindi lang kayo paalisin ni Pero, ipagtatabuyan kayo. Yung mamamatay lahat ng unang panganay. Kaya kita niyo po sa lugar, sa panahon natin ngayon, ang talagang tinatarget dyan ni Satan ay ang church. Kaya ang mga hindi pa pwedeng magsimba. Ilang buwan na walang simba. Na, ibig sabihin na, ilang buwan walang simba, na ang Kristiyano walang ginagawa, na pinapanood lang, ang hinihintay lang na may mangyari. Na sa panahon na yun, dapat ang mga Kristiyano ay nananalangin, nag-aayuno. Kasi parang tinatanggap natin at pumapayag tayo sa gawa ng kaaway. Okay naman pala yan Yung sa online gospel na lang, at saka okay naman pala hindi na makapagsisimba Sa early church, hindi po sila ganun. The more na pinipigilan sila, pinipersecute sila, lalo silang nananalangin, nag-aayuno, lalong nag-aalab ang kanilang panalangin. Hindi sila papipigil. Hindi katulad sa ngayon na ang mga Kristiyano nagiging malahininga. Nagiging pabaya. Ang panahon ito ay very critical. Paano kung dumating ang Panginoon at hindi ka handa? Paano ang church? Sabi nga ni Brother Eddie, yung mga mapupunta sa impyerno na maghihirap, ang sinasabi nila sana hindi na lang ako naipanganak. Sa hirap ng dadanasin dun sa impyerno. Ganun po ang kanilang hiling. Sana hindi na lang ako naipanganak. Kaya ito yung panahon na hindi po tayo magre-relax. Magpapabanjing-banjing. Magpapabaya. Ito yung time na tayo ay dapat na i-stretch. Lumalaban. Ito yung time na hindi tayo susuko. Okay? Kaya ano po yung mga specific needs na hinihingi natin? Financially. Isa rin yung pinaparalyze ni Satan. Dahil maraming tao nagkakagulo o nagkakaano dahil sa pananalapi. Na kahit magkakapatid, magtiyuhin, magkaibigan, nagkakaroon ng pagtatalo pagdating sa ganyang bagay. Kaya kinakailangan pinapag-ayuno po natin yan. Kasi hindi ang Diyos ang pumipigil para tayo mapagpala. Yung kaaway natin. Yung specific needs. Okay, number 4. For what result I want to achieve? Ano ba yung resulta na gusto kong makuha, ma-achieve? Na hindi ako titigil hanggang hindi ko ito nakikita. Okay? Amen. And number 5, am I determined to minister to the Lord? Ako ba talaga ay determinado, disiplinado, porsigido na magmi-minister sa Panginoon? At saka dito sa time na ito yung pag-ano sa Panginoon, ang sarap po yung ibibigay mo yung time mo sa Panginoon yung sasamba ka sa Kanya. Yung wala ka lang hihingin, yung expression lang ng love mo, yun yung pag-ibig mo sa Panginoon na sinasabi, Lord, nandito ako, ito yung time ko para sa iyo.
mahal kita. Tapos mag-worship ka ng 1 oras, 2 oras, wala kang hinihingi. Ang sarap nun. Okay? Hindi yung kung kailan lang tayo may hihingiin, o kung may problema, o lahat na natakbuhan at wala ng solusyon, last resort na lang ang Panginoon. Kaya napakahalaga po yan. At ito po yung naobserbahan ko, the more na nauuhaw ka sa Diyos, lalo ka niyang uuhawin. Okay? Kung dun sa panonood, magiging addicted ka, dito kapag ka naging ano ka sa Word of God, sa pag-worship, mas lalo ka nang uuhawin. Kaya ako kapag alam ko yung pupuntahan ko, ako'y pipila, o sa patayang oras, nag-worship ako, nag-minister sa Panginoon. Okay, etong Huwebes lang, nilakad ko na naman yung registro na sasakyan namin, haba na naman ang pila dyan. Kesa makikipag-usap ka dyan, makikipagkwentuhan, hindi mo kayang kontrolin yung sitwasyon, di mag-worship ka na lang sa Panginoon, mag-minister ka sa Panginoon. Kasi si Jesus po, unbroken ang fellowship niya sa Diyos. Si Jesus laging conscious sa Diyos Ama. Hindi napapatid ang kanyang intimacy, pakikipag-ugnayan niya. Doon sa bangka, hindi naman natutulog doon si Jesus. Imposible naman si Jesus, kasama ng mga alagad, hindi niya alam ang nangyayari. Payapa rin si Jesus na minister sa Panginoon. Mga alagad natataranta. Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. At nung napakain niya yung mga 5,000, umakyat pa siya ng bundok para manalangin, magdamag. Nagmi-minister. At yun po yung tinatawag na ang buhay ay consecrated, separated. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, verse 2. Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable, which is your reasonable service. Kaya kailangan po tayo determinado. Okay? Determinado tayo na ilaan yung ating mga oras at lakas sa Panginoon. Okay, next. Susunod. Separate yourself from worldly things. Kay Nehemiah na po yan, ibalik na po natin doon. Kay Nehemiah, ito po yung ginawa nila. Di ba nag-ano sila sa foreign? Balikan nga natin yun doon. Sige. Sige pa. Sige, doon yan. Next. Those of Israelite descent had separated themselves from all foreigners. Yung mga foreigners, yung mga kaiba. Okay? Sige, ano mo na ron. Yung mga foreigners, yung mga hindi nila kalahi. Okay? Ngayon, sa panahon natin, separate yourself from the worldly things. Paghihiwalay sa mga worldly things. Halimbawa, pakikinig kay Tulpo, anong substance ang makukuha mo dyan? Kahit malaman mo yung mga buhay, mga sumbong nila, walang may tutulong sa iyo yan. Mga worldly things. At, lalo na sa ngayon, ang bilis na magkasala ng tao ngayon dahil sa internet, siya sa mga nakakapanood. Na kayang-kaya mong itago ang kasalanan. Lalo na yung mga napapanood sa YouTube, yung mga malalaswa. Na kahit hindi ka may bubulaga sa iyo. Siyempre, makukontaminate ka niyan. Tapos ang magiging yung lust of the eyes. Kaya, pipilitin natin, we will separate from the worldly things. Parang yung baso, parang ito po. Halimbawa, ito po yung basong malinis. Hindi natin ito gagamitin o iinumin kapag alam mo marumi. Walang gagamit ng ganun. Basta kayo iinom, yung baso marumi, maputik, may kalawang.
may burak. Hindi ang gagamitin. Pipili ka ng iba na malinis. Ito po yung hinahanap ngayon ng Panginoon. Malinis na sisidlan. Nakaseparate ka. Nasa mundo ka, pero hindi ka nakikiayon sa ginagawa ng mundo. Parang sila Daniel, Shadrach at saka Meshach at Abednego. Ito na po yung end times, na naghahanap ng Panginoon eh. Kaya alam ko na ako'y piniprepare ng Panginoon. To the body of Christ. Hallelujah. Na hindi lang po ako dito magmi-minister, dahil alam ko dadalhin ako ng Panginoon sa ibang lugar, and even sa ibang bansa. Kasi naghahanda ako, I'm preparing myself. Kasi paano ka gagamitin ng Panginoon kung hindi ka naghahanda? Eh kapag nagbukas ng Panginoon ng opportunity, siyempre yung nakahanda, yun ang gagamitin ng Panginoon. Yun ang ipapadala ng Panginoon. Yung nakahiwalay. Kaya mahalaga po yun na nagsiseparate tayo. Okay? Amen? Nakuha mo ba natin? Number 4, confessing your sin. Isang atake ng kaaway sa atin, lalo na kapag kayo po ay mananalangin at pag-aayuno, ang aatakihin sa atin ng ating kaaway yung puso natin. Magtanim ka ng galit, ng hinanakit, ng puot, ng sama ng loob, hindi magpatawad. Kaya nga sabi ko kahit kay Sister Lee, yung mga wala namang pakinabang at ano dyan, i-block mo siya. Hindi mo kailangan abangan yung mga kung ano-ano. Kasi mga negative yan, ang hahanapin talaga sa iyo yan, lahat ng kalamalian mo, at hinihintay ka lang niya, bumulagta, tumumba. Ang i-meditate natin na salita ng Panginoon. Kasi kahit napakalinis ng puso mo kapag ikaw ay nahasikan. Parang ito, puting-puti, pag nahasikan to ng mantsa, ang pangit na siya tignan. Kaya, kung saan ka mapapalakas, kung saan ka mapapatibay, kung saan ka lalalim, tatatag at lalago, doon ka mag-ukol ng pakikinggan mo at doon ka tititig. Kaya nga sabi nila sa Panginoon keep looking unto Jesus, who is the author and the finisher of your faith. Sa Kanya ka lang tumingin. Huwag sa mga salitang magpapahina sa iyo. Magpapabigat sa kalooban mo. Para makontaminate ang puso mo na tumigas. Yan ang atake ng kaaway, mabagsik yan. Kapag seryoso po kayo na gawin ito, ay nako, ang mga demonyo po sa impyerno. Maglilitawan na kahit sino pwedeng gamitin ng kaaway. Magulang mo, kapatid mo, kapitbahay mo, kasama mo sa church, kasama mo sa trabaho, maghahanap yan. Para tayo gibain. Kaya nagsisi sila ng kasalanan nila eh. Kaya nga si Benihin sa pananalangin pa lang daw. 2 hours pa lang pagpapasiyasat ng puso. Yung pagpapasiyasat pa lang na, Lord, ano ba yung kasalanan na nagawa ko rito? May bahid pa ba ito na sama ng loob, ng hinanakit, ng tampo? Kasi ang sabi ng Panginoon, hindi maiksi ang aking kamay para hindi ko kayo maabutin, hindi ako pingin para hindi kayo marinig yung mga kasalanan niyo. Kaya napakahalaga po yung pagkukumpisan ng ating kasalanan. At ang nagkukumpisan ng kanyang kasalanan, kahabagan ng Diyos. Okay? Amen. Kaya, para mapanatili ang puso natin malambot at malinis, piliin ang pakikinggan. Piliin ang panonoodin. Okay? Mag-focus sa Panginoon. Amen? Kasi isang negative word lang, madidrain ka. Kaya nga si Benny, sabi niya, bago siya aakyat sa pulpito, magtuturo. Sabi niya, kung ano man yung mga report yung balita, huwag niyo muna akong kakausapin ng ano. Kasi iba yung damdamin ko pag aakyat sa pulpito, magmi-minister ako. Wala muna yan.
Kala kong mga kung ano ng mga et cetera, et cetera. Amen? Kasi yan ang target ng kaaway. Lalo na kapag nakita ng kaaway na seryoso tayo sa pananalangin at pag-ayuno. Hindi natatakot si Satan kung pumapalakpak tayo, kung tumatanong tayo, kung sumisigaw tayo. Ang kinatatakutan niya yung nananalangin at taga-ayuno mula sa malinis at malambot na puso. Dahil ang kinakatakutan niya ay ang Diyos na sasagot sa ating mga panalangin. Kaya napakahalaga po yan, yung pagkukumpisan ng kasalanan. Amen? Ikalima, di ba nagbasa sila? Quarter. Balikan ulit natin yun. Sige pa. They stood where they were, read the book of the law of the Lord their God for a quarter of a day. Ilan po ba yung quarter ng day? Siguro, 4 hours. Sabihin na lang natin, 4 hours to 3 hours. Bari mo. Sabihin na lang natin 3 hours. 3 hours silang nakatayo. They stood where they were and read from the book of the law of the Lord their God for a quarter of the day. Pero mo, 3 oras na nakatayo. Ganon sila may paggalang sa salita ng Diyos, nakatayo nilang binabasa. Siyempre, talagang nandoon yung pitaga nila kasi nga nagsisi sila sa mga kasalanan nila eh. Nagkaisa sila. Kaya nga yung ginagawa natin itong 90-day challenge. Wala pa pala sa kalahati yan, sa kapiraso, ginagawa nila ni Himaya. Pero mo, 4 na oras, 3 oras, nakatayo, nagbabasa. Walang naiinip, walang nagre-reklamo, walang yung iba gusto nang gawin kung ano gawin. Lahat sila nandoon. Desperado sila eh. At yung mga ganyang gesture, mahalaga yan sa Diyos eh. Yung pagtataas lang ng kamay, mahalaga yan sa Diyos. Kung bakit kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo sila Joshua? Dahil kapag nakataas ang kamay ni Moses, ang Diyos napapadala ng mga anghel. Yung mga pagluhod, lahat ng mga gesture natin at mga ginagawa natin, tinitignan yan at nare-recognize ng Panginoon. Kaya ngayon po, meron na naman tayong set na meditation, yung 90-day challenge. Meditation on loving God, meditation on prayer, meditation on fasting. Kasi gusto nating lumalim, lumago. Di ba? Meron mo kung ito magagawa nila, 4 na oras magbabasa. O walang alisan, nakatayo, hindi sila komportable, pero nandoon ang paggalang nila. And then, spend another quarter in confession of worshiping the Lord their God. Pero mo, 4 na oras, pagbabasa ng Bible, tapos, 4 na oras, pag-worship sa Panginoon. I-forward, balik natin doon. Okay, yan. Thank you. Kaya, lalo ka talagang mai-inlove rito kay Jesus eh. Yung nagbabasa ka, nananalangin ka, tapos nag-worship ka sa Kanya. Kung sila nga nagagawa nila ng 3 to 4 hours, nakatayo. Walang alisan, walang bitawan. Antindi ang ginagawa nila. Nag-worship. Sa panahon nga natin, mas komportable po nga tayo nun eh. Noong panahon ni Abraham, magbibuild ng altar. Sa loob ng bahay natin pwede ka pang gumamit ng electric fan, meron ka pang unan, may upuan ka pa. Sa loob ng tipan, mas hindi sila komportable. Nakatayo. Siyempre, pinapawisan sila. Siyempre, hindi sila komportable. Pero tuloy, pagbabasa ng Biblia, pag-worship sa Panginoon. Kasi marugdog, maalab yung paghanap nila sa Panginoon. And then, dineclare nila ang promises ng Panginoon.
Minsan kasi hindi natin namamalayan, ang lalaki na lang natin nabibigkas, negative. Lalo na kapag ang kahalubilo natin laging tao ay negative. May isang pastor nga sa Amerika, kaibigan ni Pastor Jensen C. Franklin, pinag-fasting siya ng Panginoon ng 3 days. Sa 3 days na yun, hindi siya kakain ng pagkain at hindi siya magsasalita. Hindi kakain, hindi magsasalita. Bakit ganun ang dealing sa kanya ng Panginoon? Kasi palagi raw ang lagi niyang kinukumpisan, puro negative na. Hindi ko na kaya, suko na ako, imposibleng mangyari, ang hirap ng buhay, pagod na ako. Hindi niya naman malaya, puro negative na. At pag hindi po tayo na nagiging maingat, magiging puro negative na rin yung dinideclare natin. Kaya pinag-fasting siya ng Panginoon. Hindi lang pagkain ang ipagpapasting mo, pati yung pagsasalita, huwag kang magsasalita. Di ba si Sikaraya, sabi niya magkakaanak kayo ni Elizabeth. Hindi siya naniwala, matanda na ako Sabi ng anghel, sige, hanggang hindi na ipapanganak si John the Baptist, hindi ka makakapagsalita. Kasi nagduda siya negative siya Kaya paglabas nila ni Sikaraya nung santay, nagtataka yung mga tao, may nangyari kay Sikaraya. Ano kaya nangyari rito? Hindi makapagsalita. Tinikom ng Panginoon yung bibig niya. Kasi nagpe-pray siya, nag-expect siya ng miracle baby, tapos nung sinagot ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, hindi siya makapaniwala. Hindi binayagan ng Panginoon na maging buka yung bibig niya. Kaya tayo kailangan kakaingat. Kaya pati yung mga kausap na laging na mga negative, na mga tumpukan dyan, na chismisan lang naman, na kung ano lang naman yan, na walang kabuluhan. Buti sana kung anong yan, may tutulong sa pangangailangan ko yan. Siyempre, kapag negative yan, may sasalin sa'yo. Ngayon, imbis na negative, imbis na pangangailangan ang i-declare natin, declare the promises of God. Hindi gagawin ng Diyos ang isang bagay kapag hindi niya sinabi at hindi niya pinangako. Pero siguradong gagawin ng Diyos ang isang bagay kapag sinabi niya at pinangako niya. At kapag magpe-pray tayo sa Panginoon, hindi yung pangangailangan natin ang ipagpe-pray natin. Ipagpasalamat mo na. Halimbawa, may prayer na ganito Lord, samahan mo po ako. Sinabi na nga ni Jesus, hindi kita iiwan o pababayaan man Di kinukontra mo yung salita niya. Diba? Halimbawa, si Stephen, sabi ko, si Stephen, hindi kita iwan o pababayaan mo. Samahan mo ko, Daddy. Sinabi ko nga siya, hindi kita iwan o pababayaan Huwag nang ipag-pray na samahan ka. Ipagpasalamat mo na, Lord, salamat dahil sinasayamahan mo ako, di mo ako piniiwan o pinababayaan. Ang i-declare yung mga pinangako ng Panginoon. Lord, sinabi mo ito. Sinabi mo, put you in remembrance, magtuon tayo, magharap. Ipinangako mo ito, Panginoon. Hindi natitinag ang Diyos kung gaano man kalaki ang pangangailangan natin o gaano man kahirap, kahapdi yung katawan natin na gusto natin ng kagalingan. Natitinag lang ang Diyos sa deklarasyon na may pananampalataya. Kaya kailangan alam natin ang mga pangako ng Panginoon. My God shall supply all my needs. Ang sabi ng Panginoon, wag ako mag-alala sa lahat ng bagay. Kung hindi sa panalangin, meditation, may pasasalamat. Ipaabot ko yung mga request ko, yung mga pamanig sa Diyos na may pasasalamat. Amen? At minsan, dumadaan tayo sa isang kalagayan na wala tayo. Para malaman mo na siya ay Jehovah Jireh na nagpo-provide. Kasi minsan hindi tayo aware sa ganyan Uy, may nagbigay sa'yo. Ang Diyos yan. May ginamit lang ang Panginoon. Minsan inaalam ng Panginoon na tayo ay may sakit para ma-discover mo na siya yung Jehovah Rapha na nagpapagaling. Di ba si Abraham, kailan niya nasabi na si Jehovah Jireh?
nung may asno na sumabit doon sa ibabaw ng bundok ng Mount Moriah, na imbis na si Isaac yung isasaksakin niya at papatay, sabi ng anghel, huwag mo saktan ng bata. May ram doon na sabit. Ang Diyos ang nag-provide. Kasi kahit dalawa sila ni Isaac at saka ni Abraham, maghabulan doon sa ram, hindi nila kayang habulin yun para yun ang ihalay. Ang Diyos ang nag-provide, ang anghel ang nagsabit doon. Kaya minsan ganun din niya, na walang-wala tayo, may nagpadala sa atin, may blessing tayo. Oh, you are Jehovah Jireh. Because sinabi mo yan. Gumaling ka, you are Jehovah Rapha. Ikaw ang nagpapagaling. Kaya lang, yung iba kasi hindi nila makita yan, maunawaan. Amen? Kung noon nga, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, hindi pa tayo nakakakilala sa Kanya. Ang sama pa ng buhay natin, kung ano-ano pinagagawa natin, hindi nakakalugod sa Kanya. Ngayon pa kaya, naging anak tayo ng Panginoon? Amen? Kaya declare the Word of God. Hindi pa man natin nakikita, nahahawakan, salungat man sa nangyayari sa buhay natin, declare the Word of God. Dahil ang sabi ng Panginoon, mawawala ang langit at lupa. Pero ang salita ko ay mananatili magpakailan pa man. Heaven and earth shall pass away, but my word will still remain forever. Declare the promises. Puro pangako ng Panginoon. And then worship God. Hallelujah. Amen. Amen. Nakuha po ba natin? Kaya, ito po'y panawagan sa atin. Isang season ng prayer and fasting. Samahan niyo po kami tuwing Sabado ng gabi. Corporately po. Kailangan mag-gather sa pamilya. Hindi natin kaya mag-gather ng sama-sama eh. Pero kung pamilya sa bawat bahay, for specific, halimbawa, kaligtasan ng pamilya mo, ng kamag-anak mo, ng tiyuhin, ng kapatid mo, ng anak mo, specific. Ano ba yung ipag-aayuno ko? Financial, breakthrough, o mga habit ko na hindi ko matibag, matanggal, madismantle. Parang katulad sa akin. Amen? Kailangan magkaisa, kaya nga pinapaliwanag ko sa mga anak ko o pag Sabado, ay pagod na pagod yan sila, nagbibisikleta, pag uwi nito, pawis na pawis. O walang kakain sa inyo. Makonsyensya kayo, tagtago kayo dyan, kumain kayo. Hallelujah. Amen. Ito po ay panawagan. Tignan po natin kung bawat bahay natin nagpapananalangin at nag-aayuno. Nagsasama-sama tayo, nagkakaisa yung puso natin at damdamin. Amen. Tayo ay mabubuhay sa bukas na langit. Okay? Tapos, bukod pa po yan sa personal mo. Siyempre, iba yung corporate, iba yung gusto mo sa sarili mo. At ako nga po ay pinapag-aralan ko po yung kung paano ko magagawa ito, yung 21 days na gulay lang, tubig at saka prutas. Yung Daniel Fast. Hallelujah. Amen? Yan po ang susi at sikreto, sandata na tinuturo sa atin ng Panginoon para makabreakthrough tayo. Huwag po natin isuko ang ating mga pangarap. Hallelujah. Huwag po tayong bibitaw. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, huwag po tayong manghinawa. Si Joseph, ang pangit na nang nangyari sa buhay niya. Lahat ng kapatid niya gusto siyang patayin. Wala naman siyang ginagawa, nakulong siya. Pero the more na may nangyayari sa kanyang pangit, tuloy-tuloy lang ang paglilingkod niya. Sa loob ng kulungan, with excellent. Hindi siya nagpapabaya, hindi siya nagpapadala. Kasi isa pa pong the greatest enemy natin, hindi ang demonyo, yung sarili natin. Our greatest enemy is ourselves. Hindi napigilan si Joseph. Paano kung sumuko siya? Siya pala yung magliligtas ng panahon ng magkakaroon ng tagbuto. Huwag po tayo magsawa.
Amen? Kaya kita niyo po dito kahit sa pandemic, lumalabas kami nila kahit isa lang nagtutulungan o bibisitahin. Samantala yung iba dyan, okay na kami, wala namang online gospel, wala nang visitation, wala nang ano. Okay naman pala, dalaw naman ng Panginoon yan eh. Okay naman pala. Kami hindi po namin tanggap. Magbisita tayo, kahit isa, tulungan natin, dalawin natin. Ang mahalaga, ginawa natin yung trabaho natin. Hindi tayo nagpapabaya. We do our best. Sa kabila na andyan ang atake ng kaaway, anumang sitwasyon, salungat sa gusto mong mangyari. At ngayon, lalo na, tinuturuan tayo ng Panginoon. Prayer and fasting. At ingatan po natin ang ating mga puso. Panatilihin natin siyang malambot at malinis. Yan na lang ang huling pagpigil ng kaaway. Hindi kanya mapigilang magsimba. Hindi kanya mapipigilang manalangin at mag-ayuno. Hindi kanya mapigilang mamuhay sa kabanalan at pagsunod sa Diyos. Ang pupuntilihin niya yung puso natin. Mapuno ka ng hinanakit, galit, sama ng loob. Kaya paano natin gagawin yan? Isarado lahat ang tenga, ang mga bagay na makapanghihina sa iyo, mga negative na tao, mga negative na report. Huwag nating ihintayin yung mga sasabihin nila. Hallelujah! Ang hintayin natin yung pangako ng Panginoon na darating sa ating buhay. Hallelujah! And let God fights for you. Hayaan mo ang Diyos ang makipaglaban para sa iyo. Amen? Hallelujah! Basta tayo natatagpuan ng Panginoon kapag madaling araw, nakaluhod, umiiyak, nakataas ang kamay, nagmamahal sa Kanya. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Yes, Lord. Sige po, awitin pa po natin. I shall love the Lord thy God. Kasi po ito yung talaga yung napakahalaga eh.